Hanggang sa ngayon ay mahiwaga pa rin itong pagkakaalis, bigla ang pagtatanggal dito po kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi sa ngayon ay mismong yung si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, ay hindi niya masagot yung media, yung Malacanang press corps, kung ano ba talagang dahilan. Bakit tinanggal bigla ito pong si ES Lucas Bersamin. Kasi may mga report na di umano ay sabi nga ho ni ES Bersamin na meron pong tumawag sa kanya na dapat na raw po siyang umalis, pero hindi po taga Malacanang. Sino ito? At alam nyo ho, ang pagiging Executive Secretary, dapat yan po ang isa po sa pinakamalapit ho sa Pangulo. Siyempre, kung tatanggalin mo ang iyong Executive Secretary, dapat ikaw ang unang magsasabi sa kanya. ES, partner, pahinga muna. Pasyal-pasyal muna. Or wala, kailangan natin mag-revamp o kung ano man, etc. Pero ang masaklap po nangyari dito po kay Bersamin ay bagamat nagbigay kasi nung may nagtimbre sa kanya na siya po ay kinakailangan ng umalis, ang ginawa niya ay agad na siya po ay lumiham mismo kay Pangulong Marcos Jr. para sabihin na handa naman siya kung ano ang gustong mangyari o desisyon ng Pangulo at kanyang irerespeto. Kaya lang masaklap po ay wala pa hong tugon ang Pangulo sa kanyang liham, agad na pong inanunsyo ni Yusek Claire Castro na tinatanggap na raw po yung kanyang resignation at dahil sa nagbitaw raw para po sa delikadesa. Sabi ho ni Bersamin hindi naman siya nag-resign Wala o siyang isinumiting resignation letter. Magandang pakinggan, delikadesa, pero hindi totoo. So ngayon, nagkakaroon po ng kaguluhan at napakahiwaga ng pagkakatanggal sa kanya. Panoorin ho natin ito hong tanong ng isang miyembro ng Malacanang Press Corps kay Yusek Castro na hindi niya po direktang masagot yung tanong ng reporter. Ito, panoorin ho natin sa press con ito sa Malacanang. Si Yusek Claire Castro. Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. So hindi niya po direktang masabi ano ba dahilan bakit tinanggal ito hong si ES Bersamin. Ang sabi niya wala hindi pwede sabihin. Pabayaan na lang daw. Galing din ng reporter, yung si Katrina Domingo, sabi niya hindi pwedeng pabayaan. Dahil sa yung mga taxpayers ang nagtatanong, yung nagpapasweldo sa mga opisyal ng gobyerno, dapat malaman ang totoo. Pero wala ho talagang hindi po nabigyan ng pansin at hindi po talaga na ilantad sa publiko kung ano ho ba yung totoo na dahilan. Pero kadalasan naman ho mga kababayan, at ako matagal din ako nag-cover dyan po sa Malacanang, na halimbawa merong ang isang pangulo ay talagang gusto na ho mag-resign, yung isang miyembro ng gabinete, kung minsan hindi niya madiretso yan may papasabi, tapos meron ng bubulong doon, Sek, mukhang mukhang kinakailangan mo na umalis, pahinga. Siyempre, kung ikaw naman, di ka na magkakapito ko ganun ba? Oo, yun ang pinapasabi ng presidente. So, kung hindi man direkta ang presidente ang magsabi, so, merong emisaryo yan ganun ba? Sige po, mag-file na ho kayo ng resignation. So, dapat ganon, pinag-file. Ang masaklap po kay dating ES Bersamin, nalaman niya ho, nai-announce na. So, masakit din ho, dahil sabi rin tatlong taon ho siya naglingkod bilang executive secretary,
tinatawag ho na little president, yun ho, napakabigat, di po ba? So, yun lang ho. At maging kami ho, taga-media, ay takang-taka. At ang sinasabi, nag-resign ba o hindi? Pero ngayon, umamin na ho si E.S. Bersamin na talagang hindi siya nag-resign, kundi tinanggalo siya. Puwersa po siyang inalis. Ito, maging itong yung aking mga kasamahan dyan po sa Billionaire News Channel, kasi kasama ho namin yan sa kumpanya, naguguluhan. Ito po sina Corina Sanchez Rojas at sina Pinky Webb. Dito po sa, panoorin ho natin yung kanilang pagtataka at maikling komentaryo patungkol rito sa pagkakatanggal ni E.S. Bersamin bilang Executive Secretary. Panoorin po natin ito. So ano ba talaga? Nag-resign ba siya o tinanggal siya? Tinanggal. Tinanggal, malinaw, si ano? E.S. Bersamin, oo. Yes. At oo. least from his end. Kasi sabi niya, hindi siya nag-file ng resignation letter, hindi ba? right. Sinabihan siya the day before, I think it was Monday, na he's on his way out. And then the day after, nalaman na lang niya na nag-tender na siya ng resignation. O nag-resign na siya. Oo, out of courtesy, out of delicadeza. Delicadeza, So ang tanong, bakit nauna pang malaman ng Billionario Channel na siya ay papalitan? Matagal ng May ugong na kasi nire-report dati yun pa. ng BNC. Ang tanong ko lang doon, Pinky Willard, bakit iba ang mga messaging nila? Sa Malacanang, iba yung sinabi ni Yusek Claire, iba rin yung sinasabi ni Bersamin, and probably iba-iba yung version dun sa loob. Kailangan isa lang ang kwento para credible. Pero malinaw. Dapat isa lang yung Viber group chat. Oo. Hiwa-hiwalay pa Dapat kasi. lahat sila nandun. Oo, kasi kapag nagagalit ang isa mong close-in, Yeah. delikado. Hindi ba? Sabi niya, wala siyang sama ng loob sa presidente, pero parang may sama siya ng loob doon sa nangyari. Parang ganon. So tama naman yung sinabi mo, he was ES for 3 years, right? And you wouldn't want somebody who worked with you for 3 years na sumama ang loob. Oo, kasi sasabihin, credible yan. Kasi malapit sa'yo. Kung hindi mo hahawakan ng maayos, pwedeng kung ano-ano ang sabihin. Saka hindi basta-bastang posisyon di ba? Little President, supposedly yun ang pinaka-close mong cabinet member. I think that's one of the words, yung you're the last to know. Yeah. Di ba? Yeah. Oo, mahirap yun. Yan po, napanood nyo ho, mga kababayan, at talagang nagkakalituhan at tama ho, sinasabi ni Corina dahil sa, alam niyo, 3 taon na na naging executive secretary. Naku, daming alam yan. Kinakailangan hagurin ng mabuti yan at di ba, kung masamaan man ang loob, siguro kalamayin ang loob, pakalmahin mga kababayan dahil sa dapat maging maganda ho yung paghihiwalay, di ba? Kasi sa mga nagganyan, mga talagang komisyan, ang hirap po, pakiusapan. Kaya sabihin na tanggal ka na. Pero noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba, kahit na kanyang mga kaklase pa ho kasama pa ho sa dorm. Talagang tanggal ho, kasama niya pa sa kampanya, ina-announce niya ho. Yun na tinanggal na, o kaya talagang, diretsahan sinasabi. May mga ganun, depende ho kasi sa tao Kasi si Pangulong Marcos, ang sinasabi, talagang mabait at medyo nahihiya na magsabi kung ayaw niya na. May mga ganun tao naman di ba? Kasi ako man, minsan halimbawa, meron kang ayaw sa kaibigan mo, parang nahihiya ka na, diretsahin na kung ano yung kanyang ginagawa na ayaw mo, di ba? Yung siguro gagawa ka ng paraan na medyo pahapyaw ng kaunti, may mga ganon. Pero sumatotal ho mga kababayan, tinanggal na ho at wala na, may bago na po. At yan po sa katauhan ni bagong Executive Secretary Ralph Recto, siguro move na lang ho kay E.S. Bersamin. Pero ang matindi ho rito ay nagdudulot ho ito ng parang yung senyales na parang wala pong maayos na koordinasyon at komunikasyon diyan po sa Malacanang at hindi po maialis ang persepsyon na baka nasa panic mode o natataranta na yung ilang mga opisyal ng gobyerno diyan po sa Malacanang, lalo't ito po sa gitna ng tumitindi na napakaraming krisis, iskandalo. Diyan po yung nagsimula dito po sa flood control project. Tapos, di ba, dami ho mga ginagawang kilos protesta. Pinakamatindi rin ho yung binitawang mga salita, masyadong personal, ni
Senador Amy Marcos na ate po ng Pangulo na sinasabing gumagamit na di umano ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. So matindi ho ito. At ngayon tuloy-tuloy ho sa Nobyembre 30 magkakaroon pa rin ng kilos protesta at talagang marami pong nanawagan na dapat ho ay magkaroon po ng mabilis na pagresolba dito po sa problema ng katiwalaan dito po sa ating bansa. Kayo po, ano po masasabi niyo ho rito sa mga nangyayari diyan po sa Malacanang at parang nagkakalituhan at nagkakaroon po ng miscommunication? Yan ba ay senyales na natataranta na o nasa panic mode na ba sila o paano? Sige, mag-comment na ho kayo dito po sa ating channel at para kayo po maibigay niya po ang inyong pananaw dito po sa issue na ating pinag-uusapan. Samantala sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share at para kayo po laging updated dito po sa ating mga issue na pinag-uusapan. Muli, ako po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.